Lord, di ba? So, napakaganda. So, touching at nakakapagbigay ito ng inspiration sa buhay natin. So, dahil bawat mananampalataya ay maraming mga bagay na naranasan sa kanilang buhay, kaya napakahalaga na mabuting kilalanin talaga yung ating Panginoon. Ano? Kaya keep on going lang. Kaya nasabi natin, Panginoon, that accept the challenge, no? Kasi siya lang yung gagawa sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Okay? So, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa umaga ito at itutuloy natin ang ating pag-aaral sa ating mga kaisipan, no? Kaya may mga katanungan kung tatanungin tayo base sa iyong sariling pananaw, sariling journey ng iyong buhay, ano kaya ang direction meron tayo na tinatahak so far bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon? Meron ba? Na masasabi natin, based on our journey, what kind of direction we have when it comes to our Christian living. Saan ba direction tayo patungo? At yan ang ating bibigyan pansin sa buhay ng bawat mananampalataya ng ating Diyos. So almost how many months dinidiscuss natin ito? Naalala niyo? Bago discussion the mind, nagbigkas din ako ng mga righteousness para maunawaan natin at kung magka-come up tayo sa lahat ng ating sermon o summary natin dito, ay tumutukoy ito sa direksyon ng ating buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Okay? Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay muli doon sa growth ng ating mindset bilang isang mananampalataya o what kind of fixing o ibig sabihin niya, ano bang direction meron ng buhay ng ating pananampalataya. At base sa Romans chapter 8 verses 5 and 9 ay mayroon itong mensahe na tumutukoy sa tinatawag nating direction in life. At para maunawaan ng mga taga-Roma kung nasa ang direction sila so far, nung i-explain ito ni Apostol Pablo sa kanilang mga buhay bilang isang mananampalataya ng ating Diyos. Kaya nga sabi ni David Jeremiah sa kanyang sermon, kinot ko rin yan sa kanya, pero dinagdagan lang natin at binigyan ng konting explanation ng iba, na tungkol din sa kanyang binabanggit about Romans chapter 8. Kaya nga meron siyang mga katanungan na pwede nating tignan na ang sabi niya, ang Espiritu Santo ay pwede bang i-control ng ating isip? Espiritu Santo na yan, ha? So, isang katanungan na pag hindi mo nabasa ang Biblia at hindi mo nakita kung ano ang ibig sabihin nito so far dahil siya ay isang pangatlong persona ng Diyos pagdating doon sa tinatawag nating pagkontrol ng buhay ng isang mananampalataya, pero ito ay napaka-imposible. Di ba? Dahil nga, tatlong persona yan ikatlong persona na isinugo ng Diyos. And yet, ang katanungan ay pwede bang i-control ng pag-iisip natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. It's all about direction of life. Tungkol yan sa tinatawag natin direction ng ating buhay. In Romans chapter 8, verses 5-11 ay mayroon siyang explanation dyan na pwede natin makita kung ito ay pwede niyang i-control o hindi at kung anong direction of life ang pwedeng tahakin
ng tinatawag natin pananampalataya ng ating Panginoong Diyos at ano ang magiging epekto nito sa kanilang buhay. Curiosity, kaya binanggit niya ni Apostol Pablo para malaman ng bawat mananampalataya sa Roma kung ano ang magiging epekto sakaling itong direksyon na ito ang kanilang tatahalin at kung ang isang direksyon na ito ang kanilang tatahakin. There is two kind of effect that will happen sa isang pananampalataya ng ating Panginoon base sa Romans chapter 8 verses 5 and 9. So sabi ng verse 5, for those who live according to the flesh, binanggit na naman ni Pablo dyan yung mind. Set their minds on the thing of the flesh, but those who live to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. And then in verse 6, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind, another mind na naman, no? On the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Ibig sabihin hostile, it is an enemy of God. O mapapalayo ka sa Diyos. For it is not submit to God's law, indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. So, titignan natin kung pwede bang i-control ng isip natin ang sinasabi ng Romans chapter 8. And then in verse 9, you however, not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, nandiyan na, sabi niya. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, titignan natin kung merong epekto ito at para maunawaan what kind of direction we have base sa sinasabi ni Apostol Pablo. Of course, ang titignan natin ay yung the mind of Spirit in you. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ang isip natin at ang Espiritu ay nasa atin. Yan muna ang titignan natin para magkaroon tayo ng tinatawag nating comparison o masasabi nating direction o sinasabi ng Romans chapter 8 verses 5 and 9. So Romans chapter 5 verse 8 and 9, yun ang aking pansinin natin dito. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, but who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. And then in verse 6, for the set the mind of the flesh is death, but to set the mind of the Spirit is life and peace. For the mind that is set of the flesh is hostile to God, for it is not subject to God's law. Indeed, it cannot. Then in verse 8, those who are in the flesh cannot please God. So ang katanungan natin, may bang direction o pwedeng i-control ang ating isip, ang banal na Espiritu. At yan ay makikita natin sa Romans chapter 8 verses 5 and 9. Of course, titignan natin yung word na ginamit ni Apostol Pablo na mind. Okay? Doon sa Romans chapter 8 verses 5 and 9, binanggit ni Pablo yung salitang isip, set your mind. Sa mga susunod na mga versikulo ng chapter 8 ay 4 times na ginamit yung salitang isip ng isang mga taga-Roma. 4 times. So in other words, pag binanggit yung salitang 4 times at binabalikan ito ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin niya ay napakahalaga at hindi pwedeng iwalang bakala. Base doon sa Romans chapter 8. Yung mind na binanggit ni Apostol Pablo, makikita nyo, ay binanggit ni Apostol Pablo. And the second word na binanggit ni Apostol Pablo, aside from the mind, ay yung salitang spirit. Napasin nyo sa verses 5 and 9, ay binanggit niya yung word na spirit at inuulit-ulit niya ito over and over again.
Yung salitang espiritu, una binanggit niya yung isip, mind, then yung espiritu, over and over na binanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang salitang spirit, and it occurs 20 times. So, ibig sabihin, may halaga din ang mind, na importante at mayroon din kahalagahan ang espiritu base sa sinasabi ni Apostol Pablo. And then, in verse 5, kung titignan nyo ng Romans chapter 8, binanggit niya yung set their minds. Okay? Set their minds. Ano ang ibig sabihin dyan ni Apostol Pablo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon noong panahon nila doon sa Roma? 2 beses na word ang binanggit niya, mind, spirit, and then nag-shift siya sa verse 5, set their minds, ang sabi niya. Ituon o ilagay ninyo ang isip ninyo, sabi niya sa mga taga-Roma. Ano ba ang ibig sabihin dyan ni Apostol Pablo? Of course, ang explanation dyan doon sa verses chapter 8, 5 and 9, ay ini-explain ni Pablo yung contrast between the two words, the mind and the spirit. Yun ang ibig sabihin. Na kung paano ay in-explain niya na ang buhay ay pwedeng i-dominate, yung buhay ay pwedeng i-dominate ng isang simple nature within. Kaya binanggit ni Pablo 4 times yung mind, nakikita niya, sabi niya sa mga taga-Roma, that anytime ang kasalanan, that is the flesh o simple nature, ay pwede kayong i-dominate niyan within. It because of the mind, ang sabi ni Pablo, and that is the word, the flesh. And the one, ang pagkakaiba ng mind at saka espiritu. So sabi niya, doon sa verses, sa explanation niya, based kay church writing, nagkakaroon ng contrast. Pagpapakilala ni Pablo na pwedeng mag-control ang mind, and then anytime pwede din mag-control ang banal na espiritu. Ang sabi niya, kaya papaliwanag niya, ikaw lang ang pipilian. Okay? So ano ang ibig sabihin dyan base doon sa explanation? Paano? Kaya nung sabihin ni Pablo na set their minds. So ang ibig sabihin ni Pablo sa mga taga-Roma, paano mo ngayon nakikita ang buhay mo? How to interpret your life? So ang ibig niyang sabihin, nung banggitin niya doon sa verse 5, yung set their mind, ang ibig sabihin ni Pablo sa mga taga-Roma, paano mo ngayon ini-interpret ang buhay mo? Anong direction meron ngayon ang buhay mo? Yun ang ibig sabihin. At ano ang concentration ng buhay mo? At the same time, what kind of direction that you have in life? Kaya binanggit ni Apostol Pablo yung word na mind at spirit, gusto niyang sabihin sa mga taga-Roma, ano bang buhay na meron ka? Dahil anytime, ang kasalanan ay pwede kanyang i-dominate. At ang espiritu, anytime, pwede kanyang i-control. Kaya binanggit ni Apostol Pablo doon sa verse 5, yung set their mind, para malaman ng mga taga-Roma kung papaano sila gumalaw at kung papaano mag-concentrate doon sa mga bagay na sinasabi ni Pablo doon sa mind at saka sa tinatawag nating spirit. Kaya dito sa 1 John chapter 3 verse 6, ang sabi ng NLT, anyone who continues to live in Him will not sin. Hindi siya nagkakasala, but anyone who keeps on sinning does not know Him or understand who He is. So, ang ibig niya sabihin, sa kanyang representation at sa kanyang mga sulat, ay
Kung pipili ka at nakikita mo na ito yung nangyayari sa buhay mo, it's rather in the simple nature o kaya sa Espiritu ng Diyos. Pero pag nasa simple nature, ang paliwanag ni John, baka mayroong problema o baka hindi mo kilala ang Diyos. Kaya sabi ni John kasi, nagkasala nga pero nagpapatuloy doon sa kasalanan. Ang sabi ni John, baka may problema. Kaya doon sa Roma chapter 8 ay gustong makita ni Pablo ang pagkakaiba ng tinatawag natin the flesh of the mind and the mind of the Spirit. Yun ang gusto ipaliwanag ni Apostol Pablo sa bawat mananampalataya kung anong direction na mayroon sila bilang isang anak ng Diyos. The reason why, bakit in-explain ito ni Apostol Pablo para ang bawat mananampalataya ng Diyos at that time ay maging aware sila doon sa mga bagay na kinikilos nila na sinasabi ng banal na kasulatan. And then the second one ay base rin doon sa chapter 8 verses 5 and 9 ay pinakita ni Apostol Pablo kung ano ang epekto ng spiritual mindset at saka ng fleshly mindset. Okay? Mayroong paliwanag ni Apostol Pablo dyan at makikita din natin sa Romans chapter 8 verses 5 and 9. Una, pinexplain niya kung ano ang dapat mag-control. Yung mind ba o yung Holy Spirit? Yun ang presentation niya, no? At pagpapaliwanag niya doon sa Roman. And then the second one ay ipinakita niya kung ano ang nagiging epekto nito. So we need to be serious with that. Kaya yung explanation ng self-their mind, para makita ng mga taga-Roma kung nasaan yung ganawan ng kanilang mga buhay. Kung ang nandun ba sa flesh o nandun ba sa espiritu. Yun ang ibig sabihin ng Apostol Pablo. And then, dito rin, dinalik din ng Apostol Pablo kung ano ang magiging epekto niyan. At ang tinutukoy niya, ang effect ng spiritual mindset at saka yung fleshly mindset, at makikita natin yan sa chapter 8, verses 5 and 8. Yung fleshly mindset, binagit ko, no? Hindi ko na binasa. Ano ang ibig sabihin dyan? Set their mind, sabi po, the flesh. Ano ang tinutukoy niya doon? Ang tinutukoy niya ay yung tinatawag natin sinful nature. So, ibig sabihin, kaya binanggit ni Pablo, set their mind on the flesh, tumutukoy ito sa isang sinful nature na ginagawa ng bawat manampalataya doon sa Roma. At ang ibig din sabihin niya ni Pablo doon sa flesh ay carnality-minded is that. Ano pa? It is enmity against God and cannot please God. So ano ang ibig sabihin dyan ni Pablo? Nung sabihin niya, set their mind on the flesh, ang ibig niyang sabihin sa mga taga-Roma, mayroong epekto ito. Ang sabi niya, pag ang naging pag-iisip ninyo o gagawin niyo ay tungkol sa tinatawag nating makalaman. That is simple nature. Ano ang pwede mangyari sa isang pananampalataya? Base sa sinasabi ni Pablo doon sa Romans chapter 8. Ang sabi niya, pag mayroong fleshly simple nature, ang nangyayari, nagiging carnal-minded sila. Maruming-marumi ang kanilang isip at ang nagiging epekto nito, pag nangyayari sa kanilang buhay yan, sabi ni Apostol Pablo, the meaning of the fleshly mindset ay is death. Anong ibig sabihin ng is death? Mapapalayo siya sa Diyos. At hindi magiging blessing sa kanya yun. So ano pa? Nagiging away sila ng Diyos. At
ang sabi dyan ay hindi nalulugod ang ating Panginoong Diyos. So in other words, doon sa direction ng buhay, ikaw at ako ang pipili sa pamamagitan ng ating isip. At kung pipiliin mo ang fleshly mindset, ang sabi ni Pablo base sa Romans chapter 8, verses 5 to 8. Ano ang mangyayari? Pag yun ang nasa thinking at hindi na ipipix ang mind at hindi na grow ang mind, okay? Lalo na puro hindi magaganda yung nasa isip, yun lang ang tinutukoy para sa mga taga-Roma eh. Ano ang nagiging epekto nito sa buhay ng isang pananampalataya? Nagiging carnal-minded sila. Alam niyo kung ano yung carnal-minded? Ito yung mga taong baka hindi na nakakapag-isip ng maganda tungkol sa Diyos. At puro ang nasa isip nila ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. And then, ang sabi ni Pablo, ito ay enmity against God. Laban ito sa Diyos. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga taga-Roma upang maging aware sila sa direksyon ng kanilang mga buhay. At very clear ang Scripture sa kanyang explanation na ito yung epekto pag ginagawa. Sabi ng banal na kasulatan. Then of course, yung spiritual mindset. Pag yun ang pinili mo, kanina pag pinili mo yung simple of fleshly mindset, ano mangyayari? Mapapalayo ka sa Diyos, magiging kaaway ka ng Diyos, at magiging malungkot ang buhay ng isang pananampalataya. Pero sabi ni Pablo, dalawa kasi yung pinagpipilian eh. Pero pag pinili mo ang spiritual mindset, ano pwede mangyari? Ang spiritual mindset, contrast yun doon sa fleshly mindset. Ano pwede pag spiritual? Magkakaroon ng full of light. Ano ba? Magkakaroon ng kapayapaan at papasok yung tinatawag nating pang-unawa. Ang sabi ni Pablo, pag pinili, pag pinili ang tinatawag natin spiritual mindset. So, ibig sabihin, pag pinili mo yan, magiging blessing yan sa buhay mo. Pag pinili mo yung tinatawag natin fleshly mindset o mga sinful nature, ay may problema, sabi ni Pablo. Kaya may pagpipilian tayo. It's either the flesh or it is either spiritual na tinutukoy ng banal na kasulatan. In John chapter 10, verse 10, ito yung effect of pag-spiritual mindset o spiritual minded. Ang sabi ni Pablo, anong sabi naman ng kasulatan? The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose, sabi ng ating Panginoon, is to give them a rich and satisfying life. So, ang ibang interpretation nila dyan somehow ay yayaman. Hindi, konti lang yung parte lang yan. Yung word na satisfying, ang ibig sabihin yan, ano man yung nararanasan mo, ano man yung nakikita mo, at ano man ang nangyayari sa buhay mo, pag ikaw ay mayroong tinatawag natin spiritually mindset, ano pwede mong maramdaman? Magkakaroon ka ng satisfying life. Yung contentment, mararamdaman mo yan. Yung kapayapaan, mararamdaman mo yan. Kasi ang pinili mo ay yung pag-control ng Santo Espiritu sa buhay mo at hindi mo pinili yung tinatawag natin fleshly mindset ng isang buhay pananampalataya sa ating Panginoon. In Romans chapter 14, verse 17,
Anong sabi ng Scripture? For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. Hindi lang daw pagkain at pag-inom. But a living, yun ang word, a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Biro mo yan. Ito yung offer ni Jesus Christ pag mayroong spiritually mindset, ang isang pananampalataya, ano ang mararamdaman niya pag doon ang direksyon ng kanyang buhay? Ang sabi ng Romans chapter 14, magkakaroon siya ng life of goodness at magkakaroon siya ng kapayapaan at joy in the Holy Spirit. Kaya nga may mga katanungan, parang ang Christianismo ay napakalungkot. Parang ang Christianismo ay nakakaboring. Parang ang Christianismo ay mahirap. Pero sabi ng Biblia, bakit? Mayroong tinatawag natin spiritual mindset, ang mararamdaman ng isang mananampalataya ay buhay of goodness, satisfying life, kapayapaan, and joy in the Holy Spirit. Meron pagkakaiba yung tinatawag natin happiness at saka joy. Alam niyo ang pagkakaiba na? Diba pag lumalanas ka, you are enjoying around other people and somehow eating in a restaurant. Then so far, pag nai-enjoy mo yan, nararamdaman mo yung saya. Then pag natapos ka na, di ba minsan nararamdaman mo yung kalungkutan? Okay? Nararamdaman mo. So that is happiness lang doon. Pero may ginagawa ka at wala kang ginagawa, nasa bahay ka, hindi ka lumalabas, whatever it is, hindi mo mararamdaman yung kalungkutan. And that is the work of the Holy Spirit at saka yun ang tinatawag natin spiritually mindset. So may mga mananampalataya na gano'n na hindi sanay na lumabas. Pero may mga taong sanay na lumabas. But necessarily, hindi siya lumalabas it's because they are killjoy. Hindi. Pero they enjoy the life to the fullest. Pinagkaloob ng ating Panginoon. So yun ang sinasabi ng banal na kasulatan na magiging epekto pag ang isang mananampalataya, alam niya ang direction ng kanyang buhay. It's either in the flesh or it's in the Spirit. Kaya medyo nakakalungkot, di natin maiwasan. Ito pala yung epekto. Tingnan niyo bakit ang dahilan why somehow they choose the flesh rather than the Spirit. Di ba nakikita natin yan? Di ba nakakapagtaka? Bakit pinipili? Pero hindi naman nagkulang si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, especially in the book of Romans, na mayroong pagpipilian ng isang mananampalataya doon sa pwedeng mangyari sa kanyang buhay bilang mga anak ng ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, pag nasa sirkulasyon, talagang mangyayari, hindi maganda. Nakita niyo yung buhay ito, Old Testament, sa buhay ni David, dahil hindi naging maganda yung simula niya, ako pinag-aaralan ko yan, may mga paliwanag lang siya. Si Charles Yondon, sa kanyang Insight for Living book, recall ko yun, nasa family matters pa yun na mayroong epekto sa akin niya. At kung nag-fall, yung tinatawag natin, kung ano ang itinanin mo na anigin mo. Ang umpisa ni King David is in the press, right? Nakita niyo? Naging isa siya doon sa circulation niya. Then later, nag-passion sa mga anak niya. Did you see that? Kaya doon makikita
Kapag nagkamali ang direction ng life, sa kanyang pananaw tungkol sa kanyang pananampalataya, there is something wrong that happened sa kanyang buhay. Kaya nasa sa atin na lang, di ba? Kung pipili ka ng sinful nature o spiritual nature. Nakita nyo? Hindi nagkulang ang salita ng Diyos para maging alerto at malaman natin ang magiging epekto nito sa buhay. Nagigyan niya yung ibig sabihin, yun po ang sinasabi ng kapag ng sulatan. Di mo manaranasan mo yung kagalaman. Yung kagalaman kahit walang pera, masaya. Yun ang kagalaman. Kahit may problema, kontento. Kung ano ang kinakain araw-araw. Ako hindi ako masaya sa pagkain. Sa totoo lang, ewan ko, nung binata ko, teenager, high school days, may pinipili akong pagkain, kaya yung katawan ko na medyo malipis ako sa tikim. Kaya manahan na yung skinny features na yun. And then nung mag-born na din ako, parang lahat ng pagkain sa akin masarap. Oo, basta, kahit chichar lang yan, may kamatis, tsaka ang sarap kong kumain. Fried egg, whatever. Kasi yung joy na doon eh. Nakikita niyo yan, I enjoy so much when it comes to eating. Eh lalo na pag medyo mga big pa yan, magaganda, magtala, wala na masarap yung pagkain. You know, that is joy. Kung ano man meron sa'yo, bawa, mga kinikita nyo, di ba may naramdaman nila, medyo nakakakamu eh. Pero deserving sila na nagpapatuloy sa inyo. Kaya pinag-pray ko, alam ko, ibiglas nila ng mga tao nito, sabi ko. And that is joy. Walang makakabili niya kahit ano. And that is the offer of the Lord Jesus Christ. Base doon sa John chapter 10. Kaya kung pagpipiliin ka kayo, pipiliin mo. Kasi yung pag-aani, hindi niya yun. Akala natin simple lang, di ba? Kung ipupag ko lang yung nangyari sa mga family, whatever kung ano nangyari sa Old Testament, yung mga matakot siya. Baka lang kasi matakot. Sa totoo lang, pinaliwanag yan ng mga scholars natin na naglagay sa ating kaisipan na ito pala yung pwede maging epekto. Tinatawag natin simple nature. Okay? Palakpakan po natin ang ating pangalan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Galatia na pinag-isister ng kita na yun na. Diba? Mag-ani ka ng flesh, anong aanihin mo? Alam mo naman na aani ka ng biyaya. Diba? Did you see that? Pero pag mag-ani ka ng Espiritu, aani ka ng Espiritu. At pag nag-ani ka ng biyaya, ano ba hindi natin makita eh? You help the ministry, you help the needs of the church. Naniniwala ko ba na aani ka? Yun ang sinatawag natin spiritual mindset. Kaya pakinapag yan. Okay? Kaya sabi ng isang scholar, Christian, kailangan magiging sila ng kanilang isip. Kaya sa aking conclusion, sa aking church life, nakot siya, sabi po niya, the lifestyle of the believer who keep God's command at nabubuhay sa kanya will be righteous. Pagsunod at hindi sa kasalanan at ang lifestyle ng mga nagsinig, tumatangkilik at ini-entertain ang kasalanan sa religious knowledge, demonstrate that he does not know about that. Diba? Yun, kung titignan mo, meron mga mensahe na binahabot. Saan kasi tumatakas sa puso ko eh.
Kahit simple lang yung mga explanation nila, pero nakikita in fact in life. Pagkagawa, nakita, nakakalaay sa mga kapitukanan tungkol sa pananampalataya sa tinawag ng Diyos. Sabi po pa ko bago mag-pray, ano bang meron tayong direction ngayon sa buhay natin? Ano ba ang pipiliin mo? Mas being a Christian. Ano bang lifestyle na meron tayo ngayon? Bilang mga at pinili natin ang lifestyle ng spiritual mindset. Ito niya, pakinabang sa ating Panginoon. And of course, yung kasalanan, kahit mahirap takasan sa tao, pipilitin yung tatakasan. At ano man ang hinihiling ni Lord, ako nag-fruit ko yan eh. Why men nag-decide siya na dagdagan? Diba, hirap, magdadagdag siya. Sa kanyang mga operator. Sabi ko sa kanya, yun ang completion ng Holy Spirit. Go ahead with that. Yan ay isang Spirit. Yaya yan. Pagkitay ka, ayun ka. Tinutupad ni Lord ang lahat sa buhay. Dahil so far ngayon, siya na lang yung tumatanggi sa lahat. Ako na lang nagpo-control, baka hindi na siya uwi sa bahay eh. Kaya pinipili lang. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pinulog ni Lord, meron kang spiritual mindset. There is miracle. Amen? Kaya nawa, ano ba ang natitira tayo? Ay mabubuhay sa spiritual. Tumayo po tayo lahat at tayo ay manalangin. So para mas maklaro sa inyo, ang control talaga nasa sa atin. Kita nyo? Nasa sa inyo yan. Gusto mo maging full ng life mo? Maramdaman mo yung contentment, joy, and life? Sumunod ka lamang doon sa sinasabi pa. Ituon mo ang isip mo sa Espiritu. At tatanggapin mo ang biyaya ng pagkakas. Kaya ko laging binabagay, nararamdaman namin ito sa aming puso. Ang hirap ng biyahe, galing ng trabaho, lang sa hotel. Nagkagawa niya ang mga bagay. Iwan namin yung mga anak namin in preparing food, preparing food for them. Siya pa mag-iisip sa akin kasi gabi-gabi lang ako susunod. Mga gawin lang yung mahirap. Preparing a lecture. Drive ako. Nakita ko sa tabi mo ng Thursday, binasak yung likod. Pagpagsulo ko yung mga kasunod. Binubuo nila, sira yung sasakyan na nasa loob. Medyo nakakita ko, wala na akong camera, whatever it is. Pero pinasudyos ko na. Kaya sabi ko, email, importante, ginagamit ng Diyos ang sasakyan. There is full of joy pa rin sa puso namin. And that is the effect. Pag nagpapatuloy ka sa Panginoon, hindi ka nagdududa sa Panginoon at alam mo may gagawin ang Diyos sa buhay. I quote again the word, the Peter. Master,
if you say so, that's work. Dahil sinasabi mo ito, even though we count nothing, for many hours that we've been here, we count nothing, Lord, because you say so, Master. I will throw my hand. Then I realized, siguro, ito yung nasa heart ng wife ko. And of course, di niya alam yun din ang nasa heart ko. Full of life, full of joy, whatever it is. May nararamdaman pa nga ako, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ka, sabi niya. Di ba meron tayong mangyari dito na nakita dibdib na hindi niya o whatever it is naman yan. But you know what? Still, sabi ko, Lord, nasa sa iyo kung ano magiging decision mo. But my prayer, Lord, gusto ko makita muna lumago ang gawain mo sa GSBC. Marami na babago ang buhay. Katulad ng sabi ng isang evangelist. I'm here now, Lord. Kunin mo na ako. Nawa, tuloy tayo. Susuko kung ano man ang kalooban ng Diyos. Kailangan suporta ng church. Suportahan lang po natin. I believe the Lord of all Lord, our Supreme God, ay gagawa sa buhay mo kasi intention. Let's pray. Panginoon, kami po ay pupuri. Papasalamat po, Diyos. Na minsan nagkakamali po kami at nagiging journey ng aming life ay tumako sa tinatawag namin simple nature. Na maliit na simple nature lamang pala yung Panginoon, pero nagiging kaaway ka namin, O Diyos. At hindi ka nalulugod sa pagiging disobedience sa Panginoon. At salamat sa buhay ni Apostol Pablo ay pinaliwanag niya kung ano ang magiging decision making namin dito sa loob ng aming mga isipan. And so far, salamat pag kami ay nagkaroon ng spiritual mindset ay mararamdaman namin ang kapayapaan, satisfying life, life of goodness, and the joy of the Holy Spirit. Kaya maraming po salamat sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang mensahe sa Book of Romans na patuloy na tumitimo sa aming mga puso at patuloy kaming natututo sa pakikibahan namin habang nabubuhay kami